Umakyat na sa mahigit 3,000 ang nasawi dahil sa patuloy na giyera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Pero ang pag-atake ng Israel sa Gaza, patikim pa lang daw. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Desididong pulbusin ng Israel ang lahat ng sulok ng Gaza para tuluyang burahin ang grupong Hamas. Nitong weekend, sunod-sunod ang pag-atake ng Israeli Defense Forces sa lahat ng pinaniniwalaang kuta ng militanteng grupo. Mapalupa, sa ere hanggang sa dagat, ginagamit na ng Israel ang lahat ng asset nila. Ayon sa Israeli government, patikim pa lang yan ng kanilang opensiba. Dahil tinaningan na nila ang mahigit 1,000,000 sibilyan sa Gaza na lumikas na bagong pisahan ang malawakan pang ground offensive kontra sa Hamas. Base sa huling datos, aabot na sa mahigit 3,000 ang nasawi sa giyera. Mahigit 2,000 Palestinian na ang patay sa Gaza, habang mahigit 1,000 naman sa panig ng Israel. Sa sobrang dami ng patay, halos wala ng paglagyan sa mga morgue sa Gaza. Kaya pati ang ice cream truck na ito, ginawa ng makeshift na morgue para paglagyan ng mga bangkay. Sa ngayon, nakapwesto na malapit sa border ang karagdagang puwersa ng Israeli Defense Forces na lulusob sa Gaza. Dahil sa tumitinding gulo, itinaas na ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 4 ang Gaza. Ibig sabihin, mandatory na ang paglikas sa mga Pilipino roon. Yun nga lang, aminado ang DFA na pahirapan pa rin ang paglikas sa mga naipit na Pinoy dahil ayaw pang magpapasok ng Egypt ng mga foreign nationals na galing sa Gaza. Sa ngayon, nilalatag na ng DFA ang kanilang plano para ligtas na makauwi ang mga naipit na Pinoy sa bakbakan bago pa tuluyang lumusob ang Israel. Hindi kami makapasok sa Gaza, no? Kaya namin ginawang mandatory para malinaw na kung may iwan kayo dyan, parang mamimiligro kayo at parang kami mabibigyan ng garantiya na mapoprotektahan kami kayo. No? Ngayon, paano yung plano? Yung ating embahador sa Amman, nakipag-contact sa kanila, tulungan sila na makakuha ng transportation, taxis, ganyan. Kaya nagsilipatan na sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.